Let us be honest. Ang dali nating maapektuhan sa ibang tao at sa mga bagay-bagay sa ating buhay. Isang salita lang, nasasaktan tayo. Isang post lang, tinatamaan tayo. Isang chismis lang, nasisira na ang araw natin. At kapag apektado ka, siguradong talo ka. Amen? At ang mga apektado, hindi malayo, sila'y masasaktan, makakasakit at magkakasala. Kaya nga po ang tanong, paano ka magiging matatag? Sa mundong binabatikos ka, paano ka mananatiling payapa sa mundong ang bilis magusga sa iyo? Paano ka hindi matitinag sa mga taong mahilig manira at magpabagsak sa iyo? That's a very important question that we need to answer. How not to be affected by anyone or anything. Ang sagot po sa tanong na ito ay makikita natin sa unang pagbasa sa kwento ni San Esteban. Tingnan niyo po ang nangyari sa kanya. Pinagsabihan daw po niya ang mga Hudyo. Hindi nila nagustuhan yung katotohanan na pinahayag niya. Kaya sila naman ay nagalit. Nagngalit ang kanilang mga ngipin. At siya daw po ay pinagbabato hanggang namatay siya. Pero ang tanong, naapektuhan ba itong si San Esteban? Hindi. At dahil po, hindi siya nagpadala doon sa kasamaan nila. Kaya naman, siya'y nakapasok sa kalwalhatian ng Diyos sa langit. Ang tanong, ano ang ginawa ni San Esteban? Bakit hindi siya natakot sa mga tao? May 4 po siyang ginawa at maaaring makatulong din sa atin para tayo manatiling malakas at matatag sa gitna ng mga pagsubok natin sa buhay. The first one is, he fixed his eyes on God. Nakatutok daw siya sa Diyos. Habang daw po siya'y binabato, tumingin siya sa Diyos. Hindi siya tumingin sa mga tao na galit na galit. Tumingin siya sa kalwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto mong hindi ka maapektuhan, baguhin mo ang paningin mo. Kung nakatingin ka sa iyong mga problema, madi-discourage ka. Kung nakatingin ka sa mga tao, talagang masasaktan ka. Pero kung nakatingin ka sa Diyos, lalakas ka. Magandang itanong po ito, magandang pagmunihan. Araw-araw sa aking pagkagising, saan ba ako nakatingin? Ano ang aking pinapansin? Anong pinagtutuunan ko ng aking oras at ng panahon? Again, as I've said this in one of my homily, where your attention goes, there your energy flows. Kakaunti lang ang lakas po natin. Kaya naman, dapat ilagay mo yung iyong mata at paningin dun sa makakapagpalakas sa'yo. Hindi sa mga nagbibigay sa'yo ng stress. Hindi po ba? Tignan mo ang Diyos araw-araw. At diyan, lalakas ka, mabubuhayan ka ng pag-asa. But secondly, Saint Stephen was unaffected because he anchored himself to the Holy Spirit. Nakaugat daw siya sa banal na Espiritu. Ang sabi po sa unang pagbasa, Stephen filled with the Holy Spirit. Hindi po siya napuno ng galit, hindi po siya napuno ng takot, napuno siya ng banal na Espiritu. Mga kapatid, pag ng lata, wala pong laman, di ba? Madali itong malupi. Pero kapag ang lata, may laman. Kahit natapakan mo ito, hindi lang ito basta-basta madudurog. Di po ba? Ganon din sa atin. Kapag walang laman, ang iyong puso, ang iyong loob, madali kang masaktan, madali kang maapektuhan, madali kang bumigay. Pero kapag ang Diyos, ang nasa loob mo, nasa puso mo, kahit na anong batikos, kahit na anong paninira, kahit na anong panloloko nila sa'yo, hindi ka matitinag. Amen? Mga kapatid, hindi mo control ang lahat sa iyong buhay. Hindi mo control kung anong gagawin ng ibang tao sa iyo. Pero meron kang control kung paano tutugon, sasagot ang puso mo. Maganda rin pong pagmunihan at itanong, ano ngayon ang laman ng aking puso? Galit ba? Inis ba? Self-pity? Pagdududa? O lungkot? Kapatid, hindi ibig sabihin meron kang nararamdaman. Yan na ang tadhana mo. Our feelings are not forever. Your feelings are not your destiny. Your feelings are just your visitors. They just come and go. Dumarating, umaalis, lahat ng ating nararamdaman. Pero ang banal na Espiritu, huwag mong tratuhin na bisita. Siya ay parte ng iyong buhay. Ang banal na Espiritu ay mismong buhay mo. Kapag pinaalis mo ang banal na Espiritu, wala kang lakas, wala kang buhay. Kaya nga, araw-araw napakahalaga. Anyayahan natin ang banal na Espiritu. Anong ating dasal? Come, Holy Spirit.
Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, doon ka lumalakas, doon ka tumatatag. But the third, Saint Stephen had the spirit of forgiveness. May puso daw na nagpatawad si San Esteban. Habang daw siya binabato, alam mo yung sinabi niya? Lord, do not hold this sin against them. Hindi po ba ito kabanalan? Binabato na nga siya pa nagpapatawad. Mga kapatid, ito po ay isang sikreto para hindi tayo maapektuhan ng ibang tao. Kapag hindi ka nagpatawad, lalo ka masasaktan. Amen? Kapag nagpapatawad ka sa iba, ikaw ay lumalaya mula sa kanila. Baka hindi niyo po alam ito. Ang galit, nagtatagal lang po sa atin for 10 seconds. Nakita po nila ito sa pag-aaral. Mawawala ang galit mo, inis mo, sama ng loob mo, basta't bigyan niyo lang po ng spasyo. Give it space. Your anger, your resentment will disappear. Kaya nga po, magandang gawin kapag kayo'y nagagalit. Huminga lang kayo, magbilang po kayo ng 1 to 10. Matatanggal po anuman yung sama, bigat ng iyong loob. Pero, ayon din po sa pag-aaral, kapag hinayaan mong nanatili yung galit sa puso mo, after 10 seconds, yan daw po ay hindi naaalis sa inyo for 10 years. Nakakatakot po, no? Kaya nga po mga kapatid, ganyan kahalaga ang pagpapatawad sa atin. Habang hindi ka nagpapatawad, ikaw ay nagiging preso. Ikaw ay nasa kulungan. Forgiveness is not forgetting, but forgiveness is forgetting the pain. Yan po ang halaga ng pagpapatawad. Kung matututo kang magpatawad, walang makakasakit sa iyo. Amen? But the fourth and last, Saint Stephen had this total surrender to God. Buong pagtitiwala daw, binigay ni San Esteban ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya nga, napakalakas niya. Ang huling mga salita ni San Esteban ay, Lord Jesus, receive my spirit. Hindi niya kontrol ang sitwasyon. Pero ang kontrol ni San Esteban ay kung anong gagawin niya sa kanyang buhay, sa kanyang kaluluwa. Sinuko niya ito sa Diyos. Ang kapatid, kapag hindi mo na kaya, isuko mo na sa Kanya. Kasi minsan, lalo tayong nasasaktan dahil nilalabanan natin ang mga laban na hindi naman para sa atin. Merong mga laban na para lang sa Diyos. Amen? Kaya ka napapagod kasi inaako mo yung mga hindi mo naman dapat akuin eh. Kaya ka nasasaktan kasi kinokontrol mo yung hindi mo naman kontrolado. Kaya ka nalulunod sa iyong mga problema. Kasi pinipilit mong solusyon mag-isa yung mga bagay na kailangan mo lang ipagkatiwala sa Diyos. Mga kapatid, hindi naman po lahat ng laban ay para sa iyo. Merong mga laban na hindi mo mapapanalo na mag-isa. Merong mga laban na tanging ang Diyos lang ang magpapanalo. Merong mga laban na kailangan mong ipasa sa Diyos. Kaya tandaan niyo po ito. Kapag ikaw ay lumalaban na mag-isa, matatalo ka. Kasi limitado ka, tao ka lang. Pero pag ang Diyos ang lumaban para sa iyo, magwawagi ka. Let God fight your battles. Because some battles are not meant to be won by strength. Some battles are won by the grace of God. Kaya ito po ang ginawa ni San Esteban. Hindi niya nilabanan ang mga bumabato sa kanya at hindi po ito kahinaan. Sinuko niya ang kanyang sarili. At bandang huli, siyang nagwagi dahil siya ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. At habang binabato daw siya, hindi galit ang napuno sa kanyang puso, o hindi panalangin. Ang sabi niya, Lord, do not hold these sins against them. Kapatid, yan ang tunay na lakas. Hindi ang lumalaban, o hindi ang marunong sumuko. May nakita po sila sa pag-aaral sa Yale University. Nalaman po nila, kapag ang tao palaging nagre-react sa mga sitwasyon, naapektuhan po siya. At dito daw po tumataas yung cortisol sa katawan ng tao. Maka hindi niyo po alam ang cortisol, siya po ang tinatawag nilang stress hormones. Ibig po sabihin, kapag palagi kang apektado sa ginagawa ng ibang tao sa iyong sitwasyon, dun ka nai-stress. At kapag palagi kang stress, nang ibig sabihin, mas madali kang magkasakit. Marami sa ating sakit, stress-related. Bakit ka na-stress? Kasi hinahayaan mo yung mga taong yan sa buhay mo, yung sitwasyon na yan, na maapektuhan ang iyong kalooban. Si San Esteban, matuto tayo sana sa kanya. Pinato siya, pero hindi siya nag-react sa kanila. Nanalangin lang siya. Hindi napuno ng stress si San Esteban. Napuno siya ng banal na espiritu. At kahit na siya'y pinapatay, payapa pa rin ang puso at kalooban niya. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Pwede ka saktan ng ibang tao, pero hindi nila kayang nakawin ang kapayapaan mo. Kung ang Diyos
diyan ka nakakapit, hindi ka hahayaan ng Diyos na mabigo. Hindi mo mang-control kung anong gagawin ng ibang tao sa iyo, pero kontrolado mo kung paano ka sasagot, kung paano ka tutugon. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway, wag nating alisin ang ating tingin sa Diyos. Magpapuno tayo sa banal na Espiritu. Marunong tayo magpatawad araw-araw. Isuko natin lahat sa Diyos. Dito tayo magwawagi, dito tayo mananatiling malakas, at darating ang araw, kamuka ni San Esteban, tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos na kung saan mararanasan natin ang walang hanggang tuwa, ang buhay na magpa sa walang hanggan. Amen.